authority ng government para patayin yung yan ang extrajudicial killing. So pangit masyado pakinggan, no? Ang im- ang pangalan natin, ang imahe natin dito nasisira yung image natin. Hindi lang tayo mga kumbaga hindi lang isa-isa sa atin dito kundi tayong mga Pilipino, no? Pati mga mamayang mga Pilipino nadadamay. So gusto ko lang iklaro ito na itong aligasyon ni Mr. Edgar Matubato about sa existence of DDS. Kaya ko naitanong ito. Ngayon, Mr. Chairman, nung nag-imbestiga ang CHR for the record about existence of DDS, alam na po natin, may records yan. Open to the public yan, yung records na yan, records ng pag-imbestiga ng DDS sa Davao, ng CHR, at sinabi na walang DDS sa Davao. At ito ngayon, kasi tumatagal ang oras natin dito sa Senado sa investigasyon sa DDS na yan. Gusto kong matapos na itong issue na ito dahil parang natitigil yung bansa natin doon sa mga problema na dapat pa nating harapin. No, dapat pa nating harapin. Itong mga witness na to, gusto kong may sinumpaan naman kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito at walang kasinungalingan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, nandito kayo, sabi ni Matubato, nakasama kayo sa pagpatay doon sa kay John pala. Totoo po ba o hindi? I categorically deny, John. Okay. Pangalawa, sinabi ni Matubato na may kasama din kayo doon sa pagtukot at pagpatay sa isang DI. Dan sa instructor ba yan? Yes, Your Honor. Totoo ba yan o hindi? Hindi po totoo yan, Your Honor. For the record, Mr. Chairman, na para marinig natin yung both side, Matubato, and itong mga tao na dinamay niya at isinali niya para mapaniwala ang buong sambayan ng Pilipino na totoo ang kanyang testimony sa itong papaniwala niya sa taong bayan na may DDS, which is kahit yung CHR nag-imbestiga, wala naman talagang DDS. Wala naman talagang DDS. So kinaklaro ko lang, Mr. Chairman, yung para matapos na ito, hindi na pa madami pang investigasyon para matapos na agad. Gusto ko nga dapat bukas matapos na itong para makamove on na tayo. Ibang bagay naman ang pag-uusapan natin, ibang bagay naman ang issue ang pag-uusapan natin, yung problema ng bansa natin, hindi lang dito nakatutok. At gusto kong malaman, ilang taon na ba kayong magkakilala ni Matubato? Kayong dalawa, kahit sino sa inyong dalawa magsumagot. Hindi ko matandaan, Your Honor, kung ilang taon. Basta nakikita ko lang paminsan-minsan pumupunta ng opisina ng Hinos. Pero kung taon ang pag-uusapan, hindi ako specific sa taon, Your Honor. 1 year. May idea ka ba? 1 year, 3 years, 5 years? 2 years. You are a seasoned policeman. Please answer the question. Isipin ko muna, Your Honor, ha? Sige, habang iniisip mo, Juan, pupunta ako kay Ayaw. Matagal ko na pong kilala si Matubato, Your Honor. In fact, 10 years? More than that, Your Honor. 2002. Before the creation of heinous crime, Your Honor. Kilala ko siya. Magkilala mo si Matubato? Is he, with your permission, magkilala mo siya? Is he a known thug? Ba siya? Siga ba siya? Parang kakapirasong tao. Sabi nga nila siya, 4'9" o 5'1". Hindi ko maintindihan. Si Edgar Matubato, kagaya po ng testimony ni SPO 3 Las Cañas, Your Honor.
Meron kundi ang akong sister na retired police officer. Kasama noong Eddie Matubato. Eh, Eddie Eduardo Matubato, yung ano official yan? ko Oo, na pinsan ata niya ni Edgar Matubato. oo, oo. Doon ko po una nakilala yan si Edgar Matubato kasi kasama-kasama ni Sir Eddie Matubato yan siya. Okay. At nung nagkakilala na po kami doon sa Heinous Crime, ako po ang nagbinyag sa kanya na Commander Robot nga po. Kasi yung ayos niya para si Commander Robot. Sir Umawan? Siguro mga 3 years, Your Honor, kay yung stay, yung dyan ako sa heinous crime, 2001, from 2001 to 2009. So, bihira man siya. Hindi man palagi na makikita ko pumapasok ng So you don't really opisina. know him? Nakilala ko din, Your Honor, kay paminsan-minsan pumapasok man sa opisina. Pero yung na-assign ako dyan sa heinous crime from 2001 to 2009. So, bihira man, Your Honor. Gusto ko lang maintindihan sa inyong dalawa at lahat ng nasasabi dito. Si Matubato, obviously kilala kayo lahat at kilala niyo siya. Para lang malaman ko kung ano talaga siya, ano talaga ang pasok ng taong yan. Siya ba ay snitch? Siya ba ay tiga-tip? Siya ba ay mahilig sumama sa mga pulis? Mag-rape? Maraming ganun. Mayroon ko, maraming ganyan. Mga tawag namin dyan, parang amuyong, hausyaw. In short, anong pagkakaalam nyo kay Matubato? Yes, Si Matubato po, para sa akin, parang brusko talaga siya. Brusko? Brusko to, talaga po. Doon po sa city namin, habang papunta yan sa heinous crime po, bitbit niya yung importin niya. Tsaka may mga pouches po siya. Ang laman po, granada. Kaya ayaw kong lalapit sa kanya kasi granada eh. kumbaga lethal weapon siya si Joe Pesci. Parang gano'n siguro Yun, yun. napanood mo ba yan? Ay, okay. Pinapayagan, oo. Pinapayagan. Kasi po, yung pong claim niya na member daw po siya ng Kapkuman ata yun. Pero sumasama-sama siya sa inyo. Ay, hindi po. Hindi. Hindi sabihin, umalis ka na, katulad ng lethal weapon. Umalis ka na, sabi ni Joe Pesci, pero nandun pa rin. Mahilig nung mayroon ko, maraming ganyan, yung mga tawang hausyaw. Bakit napapayagan ninyo na may dala siyang granada at saka high power gun na naglalakad lang dyan sa labas? Sa pagkakaalam ko ka nga kasi po, membro siya ng yung auxiliary. May pakinabang ba kayo sa kanya? Yung isa sa inyo may pakinabang kasama sa real estate. Ang sa amin po, yung pag nasa opisina po siya, inuutos-utusan lang po namin. Minsan po, palutuin So, namin. ang tawag doon, tig. Tig. Gawa nito, tig gawa nun. Di ka plancha, di ka takbo doon, di ka takbo ron. Minsan Diba? taga-linis po. Ano ba yan? Meron ba tig na naka-M14? Saka merong Granada. Ba't pinapayagan nyo? Nobody cared. Tigas. So ganun lang siya. Talagang kumbaga ko nandun siya, naka-antabay. Opo. Okay. Senator? Yun lang po yung gusto ko lang mag-clarify for the record, Mr. Chairman, na lahat yung mga paratang ni Matubato, nasagot nila at narinig natin at dininay nila at yung mga testimony nila, narinig din natin lahat yung buong testimony nila at paano sila sumagot. Siguro may idea na tayo kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. I'd like to finish this. You have something to say? Ano sasabihin Yes, siya kayo? Mr. Chairman. Just a clarification po. Yung pong nakikinig ako dito every time po, ang sinasabi sa opisina, ang binabanggit po, heinous crime section. Heinous crime section. Section ng mga karumal-dumal. Ang totoo niyan, heinous crime investigation section. Nag-iimbestiga
ng mga karumal-dumal na krimen. Kasi po baka ma-misquote ng mga tao po na heinous crime section lang, may investigation pa po. Tama yan. Okay. Mr. Chair, ako po'y nababagabag po doon sa one of the statements made by Senator De Lima. Noong pong sabi niya na kami po sa heinous crime, hindi ko lang quote unquote, every time po kami lumalabas ng opisina namin, just para pong mga predator kami na naghahanap ng papatayin. Hindi po totoo yan. In fact, I have some remarkable accomplishments. The heinous crime investigation from 2001 to 2002. Ito lang po yung na-retrieve kong record ko po. At sa mga operation po namin during raids, dalawa po kami tinamaan doon sa raid namin on illegal drugs. May tama ka rin. May tama po ako sa Saan ang likod. tama mo? Ito po sa likod, Your Honor. Serious? Tama ko po. Serious? Medyo malapit lang ako sa baga. Ito po. Talagang totoo yung sinasabi ni Presidente na once magre-raid ang pulis, tsaka yung re-raidin, yung subject, bangag, talagang lalaban yan. Talaga namang alam na nyo bilang pulis yan di ba? Opo, yan. Meron man tumutok sa'yo para magpulis? Meron man namilit sa'yo para magpulis? Wala po. Gusto mo magpulis dahil gusto mo magsilbi. Opo. So, kasama sa trabaho yan. Kasama po. Tama. So, yung sinasabi niyo dyan, dapat tama. In fact, gusto ko sabihin mo dito yung mga nakuha mong awards. Because sabi nga namin ni Senator Lacson, kanina tinatanong yung isang pulis dito, meron ka ba mga kaso? Ang sabi ko sa kanya, may bira ang pulis na magaling na hindi nakakakaso. Tama po yun, Your Honor. Do you agree with that? Yes, I Do you agree. agree with that? Yes, Your Honor. Alright. General Bato, do you agree with that? Very much, Your Honor. Lahat kayo may kaso. Dami kong But kakalimutan. that's the way it is. When you do your job in this country, tatamaan ka. If you do not do your job, tahimik ka lang, ano mangyayari? You have to be aggressive, ika nga. And that's why, siguro, ang panganawang ngayon, matagal na wala nangyayari, ngayon may nangyayari, kahit na paano may nangyayari, kaya maraming kapanalig ang presidente. Pero, ang sabi naman ng iba, huwag naman masyadong agresibo dahil dapat hindi tinatapon yung batas sa labas ng bintana. Yun ang kinakatakot natin dito sa inyong dalawa. At sinasabi nyo, hindi nyo ginagawa yan. Yes, Your Honor. Thank you. All right. We will do yes, ma'am. Please. With your permission, I just find it rather bothersome, if not disturbing. Sinasabi niyo nga po kanina, and I'm addressing this also to the Police Director General De La Rosa. Kung yan si Edgar Matobato, sabi niyo, pumupunta sa opisina niyo na fully armed. May M14 ba? Important po. M14, may grenada pa. Pwede ba yun? Hindi niyo aarestuhin? No one bothered to arrest him? Meron bang MR yung baril niya? May lisensya? Hindi namin alam, Your Honor, kasi membro man siya, nag-duty man gud siya na bilang isang gwardiya dyan sa Almendras Gym. CSU, Yes, Your Honor. Civil Security Unit. Yes, Your Honor. Kaya hindi na lang namin, 14 and grenade? hindi na lang namin pinabayaan na lang namin kasi si Isuan, Civil Security Unit. Ito nga sinasabi ko palagi, with your permission of Senator De Lima, in some places in our country, depende kung sino ang nagpapatakbo. Pumunta ako sa Basilan, kinuha ko yung mga hostage doon. Pumapasok ako, ang dami may baril. Lahat may baril. One time, kasama ko yung delayed Senator Cayetano, pumunta kami sa Lanao del Sur. Hindi kami makapasok sa Iligan. Pumunta kami doon sa isang lugar yung Mabanag ba yun? O yung pinagpatayan ni Chief Justice Jose Abad Santos. Malabang. Kaliwat kanan, may baril. At that time, I was carrying a 9mm doon sa aeroplano. Sabi ko, kukunin ko, lahat nakabaril. Pinagtawanan ako
Ang sabi ng tao, sir, wag na, ginagamit lang yung pistola dito pagka mapapaligiran ka na, babarilin mo na yung sarili mo. Bakit hindi na-implement yung gun ban? Kaliwat kanan doon, may baril. Yun ang gusto ko malaman kay General De La Rosa. Bakit yung iba, more equal than others, more armed than others? Is that wishing for the moon? Nakita ko nung araw, nagpunta ako doon sa Sulog, yung task force comment, may isang general, it will come back to me. Pero he had posted checkpoints everywhere around Hulo. Wala makapagdala ng baril around Hulo. Sabi ko sana unti-unti, papunta na doon sa Indanan, papunta na doon sa Patigol, kung talagang i-implement kung gusto, magagawa. Pero bakit everywhere you go, kung magkamisan, kanya-kanyang may dala ng baril doon sa, especially in Mindanao. In certain areas in Mindanao. Your Honor, I can speak only for Davao City, Your Honor, since I was assigned there for a very long time. But you are aware of what I'm saying, right? Yes, Your Honor. In but some areas, right? in some areas, Your Honor. But for Davao City, Your Honor, for the record, when he was the chief of PAOK TF Eastern Mindanao, under Senator Lacson, before the then General Lacson, he gave instructions to arrest private armed groups. So whenever warlords coming from Cotabato City, getting inside Davao City, pag monitor namin, Your Honor, dinidisarmahan po namin, Your Honor. At yan po ang dahilan at marami akong kaso dahil nung natanggal si President Estrada, Your Honor, binalikan ako lahat ng aking mga pinag-aresto noon. Kinasuhan ako ng mga harassment cases dahil na-touch yung pride nila. Dahil sa Cotabato, Maguindanao silang siga. Pagpasok na sa Davao, dinisarmahan ko po silang lahat. Sir, I just have one last question for this sa ating ngayon, bago ko dismiss the witness ito. Halimbawa, sinasabi ko, apply ko hinaing ng lahat. Natandaan niyo yung binaril ng isang supposedly reservist. Nakakotse siya, naipit siya yung nakabisikleta. Nagsuntukan sila nung hindi niya matalo. Kinakamay siya, napikon siya, bumaba pa siya. Point blank, binaril niya. Yun ang sinasabi natin na kung hindi kikilos ang pulis, kung walang CCTV, puro sisi abutin ng pulis. Yung mabuting ginagawa ng pulis, mabubura kung hindi mahuhuli kagad yun. At sa akin, kwentong kutsero yun, tinakbo niya, dinala niya yung kotse, iniwan niya sa bayan niya, nagpunta siya doon sa Sorsogon, di umano, sumurrender siya. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Pero nakakapagtaka, bakit ka susurrender doon samantalang pwede ka naman sumurrender dito? Kasi sinasabi ko, para bang yung iba, meron talagang mas lamang kaysa sa publiko. Ang turo sa akin nung ako'y mag-mayor, sabi sa akin ni Colonel Figueroa, sa office ng Senator rin ng araw, pag pinayagan mo isa, payagan mo lahat. Pag hindi mo pinayagan ito, huwag mo payagan lahat. So, ang tingin ko, kaya nangyayari ito, tagilid ang enforcement natin. Anyway, that's all I just wanted to manifest here, Mr. Juan. So, we shall now, thank you very much. Mr. Chair, just one clarification Oh, sige. before they go. Tanong ko lang kung pareho yung laod property sa Maa Quarry. Yung quarry na laod, yun din ba yung Maa? Or magkaiba yun? Yung malaod, sir, at saka yung laod pare, pareho lang yun, sir. Isa lang yun. Pero yung pagsabing pare, address, barangay maa yun, sir. With the permission of Senator Allen, I Yes. can answer that. It's the same po. Because it's Laod Firing Range, but used to be a quarry. Laod because it's owned by Bienvenido Laod, and it's located in Barangay Maa, Okay. Davao City. Thank you for that. And that is in Davao City, not in Samal. Davao City, yun. Okay. Nakapunta na ako ng ilang beses sa Samal, pero hindi pa ako nakakasakay ng ferry. Yung ferry doon, may parang roro, pwede mo isakay yung sasakyan. Yes, Your Honor. Pero yung sasakyan, pag sinakay mo, as usual, i-inspect mo. Yes, Your Honor. Okay, kasi ang storya ni Mr. Matubato, dinukot nila sa Samal, pero doon nila pinatay sa Laod. So hindi niya matatransport yon from Samal to Laod nang hindi sinasakay sa ferry unless may speedboat siya na kasya yung van o sasakyan. But ang sabi niya,
dinala muna sa PAOK TF. So I just want to put that on record, then maybe we can ask to clarify it, Mr. Chair, just for the consistency of the testimonies. Point well taken. Point well taken. Senator Soto would like to ask you a question. Just one But do you agree with the statement made by Senator Cayetano? Yes, Your Honor. General? Yes, Your Honor. Pero yung dinala sa Octave, Your Honor, I categorically deny na walang dinala doon sa opisina namin, Your Honor. Okay. Just one question to SPO1, Umawan. Sabi mo nasa Heinous Crime Investigation Division ka from 2001 Your, to 2009. section, Your Honor. Heinous Crime Investigation Section. Investigation Section. Yes, Your From 2001 to 2009. Yes, Your Honor. Nasaan ka ng 2010? Saan ka na nasa? 2010, Your Honor, na-dismiss din ako, Your Honor. Pero nabalik ka agad. Na-dismiss ka. So 2010 wala ka sa Heinous Crime. Wala, Your Honor. 2009 ako. Hanggang 2009 lang. Kailan ka bumalik? 2010, Your Honor. Kailan sa 2010? Mga October siguro, Your Honor. Kasi according to, nalilito lang ako sa date ninyo. 2001, 2009 sabi mo. Sabi ni Mr. Patupato, 2010 na bombing, sama ka. Pero wala naman ako. Bombing daw nung Bosque. Hindi yan totoo, Your Honor, kasi 2009 lang ako hanggang 2009. Mga allegations niya dito, Your Honor. 2013, wala na ako San Pedro Police Station ako niyan. Kaya nga, kaya ako nililinaw. Lahat ng sinasabi niya na involvement mo from 2010 up, wala ka na doon. Yes, Your Honor. Alright, thank you, Mr. Chairman. Alright, manifestation coming About up. the factual point raised by Senator Alan earlier, based on my notes, sabi po ni Mr. Matubato, may sarili daw pong bangka or boat yung CSU. Yung Heinous Crime Section, HCS. Can you verify that? Ayaw? Mr. Ayaw? May sarili kayong boat? Wala akong knowledge about the pump boat or speedboat yun. Yun po ang sabi Hindi ko din alam yung sariling boat, Your Honor. na ginagamit daw. Hindi namin yan alam, Your Honor, yung boat. Mukhang mas maraming alam sa inyo si Matubato kaysa sa inyo. Siguro, sabi niya, sir, marami siyang alam, Your Honor. Mr. Chair, maybe there'll be a time to clarify it because remember we confronted Mr. Matubato with the video of his relatives and he confirmed na may sasakyan nga sila at sinakay nila doon, van. So, dalawa lang ang possibility nun. Yung van, sinakay niya sa ferry at pag sinakay mo sa ferry yon may inspection yon bago mo isakay. Or, binaba mo siya sa van at sinakay mo siya sa bangka o speedboat pero lalanding ka rin dun sa Davao City, sa Davao side. At sa Davao side naman, isasakay mo na naman siya. Eh kung ikaw ay kinidnap at sasalvaging ka, hindi ganun kadaling magpalipat-lipat from Samal to there. But I'm not saying that's conclusive. I just brought that up so that we can clarify that matter later on. Pietro, pagka may ina-abduct pa kayo, ganun ginagawa nyo? Doesn't mean also, Lipat-lipat nyo rin? just for the record, I just want to make this observation. It doesn't mean also that when you abduct somebody, it is possible, for example, for the Abu Sayyaf, and for the life of me, I cannot understand it, in-abduct yung dalawang Canadians, at saka yung Norwegian, at saka isang Pilipino. Paano nakaabot yun sa sulub ng hindi nahuli? That is a question that has always come into my mind. So, kung gusto, maraming paraan. So, I don't think that, I'm sorry, I cannot agree with that. Mr. Chair, additional claim po ni Mr. Matubato is that yun na nga po, may sariling boat yung Heinous Crime Section at dinadak sa Ecoland sa Times Beach. Alam niyo po yon sa Ecoland? Hindi ko namin alam yan, Your Honor. Ano po ba yung Ecoland? Mahaba po yung Ecoland, Your Honor. May portion po dyan na may along the beach. Yung
po ng SM Matina. Yun po ang Ecoland, may terminal. May Ayun. terminal yun. Part ng Ecoland po yan, Your Honor. Doon daw po dinadock yung bangka na yan. Times Transport terminal, land transport terminal yun. General De La Rosa, I just want you to know, you've been police chief for how long in Davao? Since 1986, Your Honor. Up to how long? 3 years, 2 years? Ikot-ikot lang ako sa Region 11, Your Honor. So you're familiar with Ecolat? Yes, Your Honor. O pwede ba meron bang vote doon? Kung kayo ang chief of police, alam nyo dapat kung anong kung meron ang heinous crime investigation unit ng vote, di ba? Malalaman nyo. Kung gamitin mo yung beach line ng coastline ng Ecoland, Your Honor, for landing, Your Honor, then may dala ka na contraband or illegal. Halimbawa, may kinidnap ka na tao, ilan mo doon, mahirap, Your Honor, dahil populated yan, maraming tao dyan, Your Honor, at saka maraming mga turista kumakain dyan along the beach, mga restaurant. So makikita kayo. Yes, Your Honor. Alright, Mr. Chairman, yes, Senator manifestation Pacquiao, lang. this is... Yung sinasabing terminal ng Ikulan, kasi tumira din ako po ako sa Davao eh. Yung terminal kasi, malayo ang dagat doon. Kumbaga terminal ng mga bus yun eh. Malayo sa... Malayong yung dagat doon. Sa speech niya? Oh. Doon sa pag sinabi kasing terminal, pag binanggit mong terminal, malayo sa dagat yun. Ngayon, doon sa gilid naman yung may mga beaches, tabi ng dagat. Ang daming mga parang squatter doon, maraming mga katira, ano yun eh. Alright. With the permission of Senator Pacquiao, I'm not willing to give another round to Senator Pacquiao. Knockout na yung kalaban niya. Alright, so I will just want to go and dismiss the gentleman here. I want at this point to know the pleasure. I would like to ask questions and suggestions from General De La Rosa and all the other policemen here. Again, although we still have witnesses, kung mabilisan tayo, matatanong natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating in aid of legislation. Is that too premature, or would you like to call the other witnesses like Bienvenido, Buenaventura, Samson Buenaventura, who is the alleged driver of Mayor Duterte? Mr. Chair. Pero pa, Mr. Chair. you know, when you work a committee with Senator Gordon, we are going to finish the job. Sabi siya, nagkamali kayo na nilagay niyo ako rito. Mr. Chairman. Jab. Yes. Mr. Chairman, may I reiterate my suggestion that, well, if the committee or the chair wants to ask questions to the PNP chief, that we do it today or tonight. And she was asking, the chair was asking, but I was suggesting that by tomorrow, unless it is absolutely necessary, I think we should let the PNP chief and some of the officials do their job. That's precisely why I wanted to ask. I'm very, very happy that just to show you that the administration apparently means business and that the PNP chief is here on his own volition, that he comes here and stays the whole day, is indicative of the fact that they are serious about this hearing and that they want to get something done here. And I'd like to commend the chief PNP and all the other officers. But, you know, in reality, they really have no choice. When we call, they must come. But still, you're taking away time from the PNP chief. And I'm also cautious about the fact that yung mga tao gusto na matapos rin ito. Kaya pinipilit ko matapos ito within the next, kumari lang, matapos bukas eh. Sa tingin ko, with the permission of everyone, yung CHR, may mga affidavit sila. Based on the affidavit, meron sinasabi mga police doon, we can refer it to the chief PNP already and have them investigate it already because we're not police here. We are senators, legislators, and we can put that as part of the record. So hindi na mapapagod yung mga testigo natin sa CHR. Is that amenable to all of you? May I raise some hands here if you agree with that? Tomorrow we will not call the CHR anymore, but we will have the
we will have the affidavits. Unless you want to cross-examine them. You know, the tendency of senators is when they see a witness and Mr. Chair. they see them on the carpet, they will ask questions. Mr. Chair, I will Yes. accede to the wishes of the chair and the majority, except for the, if possible, the chairman of the CHR, because there are questions about the UN, about how they handled all of this. So if Correct. the chairman of the CHR can be here, it would be better. But again, I will accede as you know the time frame for all of this, Mr. Chair. Yes, because ang habol nga natin dito in aid of legislation, yung complaints ng CHR are policemen who have done them wrong. May mga pulis na binabanggit doon. I think based on the testimony, pwede natin i-refer yan sa PNP. I would like to call them, but to me, although we have influence, we cannot do anything about their cases because they have to be, the case has got to be worked on. So if we, sa akin, I can make a quick go at it tomorrow morning for the CHR and then we're done with it. Bigyan lang natin yung affidavit, present natin sila rito para malaman natin kung ano nangyari. If that's okay with you, that's what I'm going to do. Okay? Okay, we will have their appearance here tomorrow then. But then we have also the witnesses from Davao. I'm also worried about that because they came all the way from Davao. I believe there are 16 of them. Ilan ba, Comsen? 16. So we don't need, like I said initially, like Senator Lacson and I were discussing, tatanggi lang yan, sabihin lang, no, we're not members. So ano pang gagawin natin? We're not members, and at least itong mga natawag natin, they were able to, give us details, no? Ako, nakikita ko lang pwede tawagin dyan, yung sinasabing driver ni Mayor Duterte na gusto kong tawagin because palagi tumalabas yung pangalan niya para wala tayong tinatago rito. Pero the rest, yun naman si Laud, baldado na. Unless we want to go to Davao, which to me, again, he'll deny whether he's a member of the, well, I have no right to say that, but from my experience, when you ask somebody, ginawa mo ba yan? Lahat sila, no. Sabihin nila yan. Pero unless we have corroborating evidence, wala tayong magagawa. That is why, to my mind, we stick to our charter, which is to come out with the investigation and come out with pieces of legislation that will make our law enforcers more effective. So what is the pleasure of the committee? Mr. Chair, not to speak for the others, but the purpose of having them here was twofold. One, so that Mr. Matubato will be able to identify them, which most, if not all of them, already said that they're willing to stipulate. Secondly, for them to clear their name, wherein only the three have said that they want to say it in the microphone and everyone else said that they are satisfied today. So unless any other member would want them for any other purpose, maybe we can excuse those who are not needed. Again, unless any other member would like to ask further questions. Lima.